ano na ang kanyang magiging bagong papel sa gobyerno. Nakasaad sa konstitusyon na sakaling mamatay, maging permanently disabled, matanggal sa pwesto o magbitiw sa tungkulin ang nakaupang Pangulo, ang Vice-Presidente ang magiging Pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ng Vice President. Kaya naman sa mga nagdaang taon, may mga tumuring sa posisyon bilang spare tire. Pero ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, wala man daw sa gabinete, marami pa rin daw pwedeng gawin ng bise. May nakikita tayong mga advokasya niya o mga issues na malapit sa kanya, no? Katulad ng seguridad, katulad ng paglaban sa communist insurgency, peace and order. Marahil baka doon mabaling yung kanyang atensyon, ngunit nakadepende to, no, kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin noong nakaraang administrasyon, hindi masyadong binibigyan ng resources, no, yung Office of the Vice President under VP Leni Robredo. Kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais na administrasyon. Kasi dati ang kritisismo sa kanya, bakit iba yung posisyon mo? Miyembro ka ng gobyerno mismo, no? Bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon dahil ang kanyang mandato na lamang ay maging Vice President, which in our Constitution is simply constitutional success. Maaari lamang daw magbago ang mandato ng bise kung papaguhin ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.